Hello everyone! Welcome to Ray Marvin Cooking Lifestyle. Ngayon gagawa tayo ng biko or tinatawag nila sa Ilonggo na suman dahil undas daw. Nag-request ang aking mga kasamahan na kakain daw sila ng biko. Ito ang ating malagkit na bili natin sa isang supermarket dito sa ating lugar. Hugasan muna natin. Ang pagluto nito is gaya lang ng pagsaing ng kanin. Ayan, hugasan natin 2 times lang para hindi matanggal yung kanyang sticky rice. Ayan, ganunin lang natin. Parang nagsasaing lang tayo. Ayan, kung anong sukat ng bigas, yun din ang tubig. Tapos isasaing lang natin yan siya hanggang maluto. Parang nagsasaing ng kanin. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipes. Sa puntong ito, ating haluin. Dahil malapit na siyang maluto, haluin natin siya para hindi magtutong sa ilalim. Tapos mabalance yung kanyang pagluto. Tapos iinin lang natin ng ilang minuto at pwede na yan. Dito naman maghanda tayo ng ating gata. Lata ang ginamit ko dito, bali 3 lata. Dahil sa wala tayong fresh gata, kaya ganyan ang inan natin. Tapos naglagay ako ng 1 cup ng sugar na brown at saka 2 cup ng white sugar at dinagdagan ko ng kunting violet or purple na coloring para mag brown lang yan siya. Kunti lang yan, at least 1 teaspoon. Ayan, at tira-tira lang natin. Tapos atin na yan siyang halu-haluin hanggang maglapot. Ayan, dahil wala tayong brown sugar, gumawa tayo ng paraan para maging brown ang ating biko. Nilagyan natin ng kunting brown at saka kunting purple na color. Ayan. Then natin lang yan siyang halu-haluin hanggang kumulo at lumapot. Continuous stirring para hindi sunog ang ilalim. Ayan. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, bahagya ng kumukulo. Ang kakanin na ito is talagang inihanda kahit saan mang sulok sa Pilipinas. Pero kahit anong okasyon, pwede naman itong ihanda. Karamihan talaga sa undas, naghahanda talaga sila nito. Ayan, kumukulo na ang ating coconut mixture. Ayan, medyo lumapot-lapot na. Halu-haluin lang natin. Then, wala akong vanilla, kaya itong strawberry flavor na vanilla ang nilagay ko. Pangpadagdag din yan, sarap. Optional lang naman, pag ayaw nyong lagyan, pwede namang hindi. Ayan, sa puntong ito is malapot na ang ating mixture. Pwede na nating ilagay ang ating nilutong malagkit. Yan, ang ganda ng malagkit nila dahil talagang puting-puti, walang halong bigas. Di kagaya pag sa Pinas may halo yung ating binibiling malagkit. Itong nabili ko is talagang pure talaga siya na malagkit. Ayan, atin lang ilagay lahat ang ating kanin na sinaing or glutinous rice, malagkit rice na sinaing. Tapos atin na yan siyang haluin. Imekos-mekos hanggang magtuyo at magmantika-mantika na ang ating niluluto. Ayan, halu-haluin lang natin. Sa puntong ito is talagang mabigat na itong haluin dahil
nandyan na lahat ang kanyang mixture. Gagamit tayo dito ng malaking sandok, dalawa. Tapos dinalagay na natin yung medyo may tutong-tutong kasi masarap din yan kainin. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang magtuyo at magmantika-mantika kunti para pwede na nating i-serve. Continuous lang ang ating paghalo. Ayan, talagang pag magluto nito is talagang patient or kailangan natin ng pasensya dahil pagod ang magluto nito. Mabigat pag mag-mekos-mekos maghalo-halo dahil sa lagkit ng ating ginagawa. Ayan, tikman natin ang ating tamis, pero para sa akin is okay lang yan siya. Hindi masyadong matamis. Ayan. Continuous lang hanggang mantika-mantika ang ating mixture. Ayan, pagkatapos na nating nahalo-halo or na mekos-mekos, okay na siya. Naghanda tayo dito ng 2 round fan. Pwede kahit saan nyo ilagay, sa Pyrex or sa bilao. Ito lang kasi ang ating available dito. Alam niyo naman, pag sa ibang bansa, una natin nilagyan natin yan siya ng mantika or olive oil para hindi didikit ang ating biko. Yan, iganyan lang natin habang mainit. Dinivide ko siya into 2 para dadami at hindi makapal ang ating paghiwa. Ayan. Kahit nandito tayo sa ibang bansa, kung gusto nating kumain ng mga pagkaing Pinoy, pwede nating gawin pag madiskarte tayo sa ating oras sa trabaho. Ayan. Ayan, set aside natin yung isa at ang isa naman ang ating lalagyan. Same process lang din, ilagay natin siya at i-flatten. At pagkatapos nating mailagay lahat yan, pwede na nating ipalamig. Masarap ito kainin pag malamig. O ayan, o diba? Mayroon na tayong biko sa undas. Kahit walang undas sa ibang bansa, pero kami dito talagang pinifil namin ang undas. Ayan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bon appetit, enjoy, and have a good day. God bless and be safe. Thanks for watching. Bye-bye.